May delikadong sitwasyon siya na kailangan niyang pag-aralan. Magduro sa ang political career niya. Sa edad niya sa politika. Tarot card ni Tito Sin. Babasahan po ni Windra Fortune ng tarot card si Tito Sin. At magkomento po tayo pagkatapos panuorin yung video. Magkomento po tayo kung ano po ang mababasa niya sa card kay Tito Sin. Panoorin muna natin bago tayo magkomento o bago ako magkomento. Napakaganda po nito. Napakaganda po talaga yung mga nagbabasa ng card. Mga expert na po ito. Matagal na po talaga ito silang nagbabasa. Nagbabasa din po ako ng card pero paminsan-minsan lang po. May mga nag-request na kung pwede daw pong pakibasahan ang ating isang Tito Sen o Tito Soto. Tito Sen, Tito Soto or ano man siyang kilala sa kanyang turing. Ipakita mo sa akin, tarot, kung ano ang katotohanan sa mga nakikita. Nakita niyo po ito. Huwag naman po magagalit sa akin. Start pa lang po ng tarot. May isang babae na nalulungkot. Maaaring ito ay ang kanyang asawa kasi may edad na. Isang babae na nag-iisip kung anong katotohanan. At isang babae na napakamatintiman na kahit may alaman siya or wala siyang kibo, alam niyang siya ang reyna ng tahanan, so hindi siya affected sa anumang mga kwentong lumalabas. Sumaring ito ay ang wife ng ating Senator Tito Sen. Oh my God, puro babae po ang concern. Ito naman po ay isang questionableng babae na itinatago. Ito po, ako po'y tagabasa lang ng tarot. Bakit po na lamang itinatago? Kasi po may pusang itim. Ang pusang itim, it is a negative symbol of a mistress or isang natatagong relasyon. Paano nasabi pong relasyon? Kasi babae. May isang natatagong relasyon na kumakalat na chismis. So, ito po ay makakaapekto sa kanyang pangalan. At ito po ay nangangahulugan ng pag-distract sa kanyang pangalan. Ito po ay isang chismis na kumakalat ng isang mistress o isang babaeng itinatago. Ayun, yun. So, kung ano man pong katotohanan, tanging ang atin lamang pong senator ang makakasagot. At ito po ay tarot. Lumabas lang po ito sa tarot niya na may isang babaeng nalilink sa kanya as parang mistress niya or isang babaeng nasa malayo na itinatago. Yan po ang lalabas na mga kwento-kwento at ito po ay hahaba pa ang kwento hanggang sa may madawit ng mga personalidad. Lagot na. Yari na. Yari na si Tito Sen. I don't know kung sino po itong taong ito. Pero ito po ay ibig sabihin ay magbibigay sa kanya kay Senator ng napakalaking problema at iskandalo. Ito po ay isang lalaki. Ayan, nakita niyo ba lalaki, di ba? Nakadapa. Ito ay nakaranas ng masakit na maaring away o diskusyon na nagbigay sakit sa taong ito at feeling niya ay nahirapan talaga siya at feeling niya ay pinabayaan talaga siya ni Tito Sen and feeling niya is bihado siya kung kaya ito ay ito ay dating kaibigan at kasama. Hindi ko alam pero ibang lalaki po. Bakit ko nasabing dating kaibigan at kasama na parang kamag-anak na kadugo ng ture? Ayan po, nakita nyo? Ang dugo, konti lang. Tapos may white. Ibig sabihin ito, maaaring naging matindi lang ang samahan pagkatapos nagkaroon ng betrayal. Pero magiging problema po yan ni Senator Tito Soto at magbibigay ito sa kanya ng masakit na sitwasyon ng ulo. Patay kang bata Masasakit ang ulo
niya, dyan sa lalaking yan. Atay, Marami siyang alam tungkol kay Tito Sen. kamot sa ulo. Ito yung nakasama rin niya sa trabaho. Ah, Ayun, bakit nakasama sa trabaho? Nakita Sino niyo, kaya? Sino kaya? nakabaliktad siya. Ibig sabihin, wala na siya, pero ayan ang mga work, hindi ka trabaho. pang si Anjo yan ah. Yan, magkomento tayo maya. Si Tito Sen ay isang tao naman na alam natin involved sa politics talaga, na deeply involved, pero na Atay, kang maaaring bata ka. pag-aralan din niya ang mga decision making niya, kung kanino talaga siya kakampi. Ayan o, hawak niya kakampi kung sino talaga ang gagawin niyang parang oracle o parang itataas at kakampihan at tahawakan. Kasi nakita ninyo dito may passage. It means ng passage na to ay parang karayom. So parang pag ito nagkamali-mali siya ng mga kakampihan na tao, magdurusa ang political career Hala. niya. Sa edad niya sa politika, maaaring masira siya. Kaya pag-ingatan niya kung sino ang hahawakan niya. Yan. Hindi lahat ng hinahawakan ay ginto. Maaaring magbigay ito sa kanya ng butas upang ang kanyang pagiging politiko ay maapektuhan at mawala ng tiwala ang sambayan ng Pilipino sa kanya. At nakita niyo to, parang garden. Mag-ingat sa parating na unos ng kanyang political career. Unos. Bagyo. Lagot, karma na ito. Karma na. Oh. Kinarma na. Kaya ako napagan. Kasi gagamitin sa kanyang ang pagkasira ng pangalan niya, hindi lang sa pamumulitika, isang babae na ililink sa kanya na maaaring simple lang yon na kwento, lalaganap sa buong Pilipinas. Na maaaring magbigay sa kanya ng napaka-daming negatibong effect. At isa yun sa magpapabagsak sa kanya. Lagot na. Lagot na. Mag-ingat, muling mabubuhay ang isang kaso ng involvement sa dating namatay na artista. Mag-ingat po, Tito Sen. Maaring mula dito, makakalkal ang pangalan niya sa isang matagal ng issue. Kaya nga po, inilaban na niya ito, na ipanalo na nila ito, pero kaya nakataob muling mabubuhay ang issue ng kamatayan ng isang babae. At ito ay maaaring madikdik sa pangalan ni Tito Sen. Palala na ito. Palala ng palala. Isang baklang manager. Ano ba yan? Ito po binabasa ko lang po ang tarot. Ito po ay nakaraan. Isang babae yan, na maaaring maano siya, pero nalaman ko rito. Alam natin yun Ito ay kumawala na. Ito ay dati pa, matagal na. Kumbaga century na ito itong babaeng kamatayan. Century. And mabubuhay na naman ang usapin tungkol doon, na maaaring magbigay na sa kanya ng pangit na imahen sa politika. At ayon dito, ayan, nasaan? May kinalaman din sa isang lalaki na bading. Kaya bakit ko nasabing bading? Napansin niyo siya nakakapa. Maaring ito yung manager na namatay na. Ayun, paano ko nalamang namatay? Kasi po, walk away na siya doon sa buwan. Hindi siya nakabaliktad kasi parang ang pagkamatay niya is something na may power play. Parang gano'n. At madawit ang pangalan niya doon. Damay-damay na. Kumbaga, patay na issue, makakalkal. Ganyan. Damay-damay na, kahit patay, nadadamay na dito. Ito ay sa pagsisiwalat ng isang lalaki. Na ang lalaking ito ay nagkasama niya sa trabaho. Ayan, kasama niya dati sa trabaho at parang naging pamilya na. Yari na.
Tito Sin. Mukhang hindi siya sa politika madadali Mukhang doon sa chismis siya madadali. Kahit walang issue na yan sa babaeng yan, ilabas po natin yung issue na yan. Ilabas po natin yan. Yung pag-usapan natin, yung sinasabi ni Windra na masisira siya, mag-iingat siya dahil masisira siya. Mahahalukay kasi yung mga nakaraan niya, mahalukay. Dahil dyan sa chismis na yan. Chismis o may nagbubunyag na may isang lalaki na dati niyang katrabaho. Mukhang kilala po natin yan kung sinong nagbubunyag tungkol sa mga babae daw ni Tito Sin. Kilala po natin yan. Huwag na po natin banggitin dito dahil yung karir ni Tito Sin ang pag-usapan natin. Sira na po yung karir niya. Puro na lang po tawa dyan sa mga reaksyon sa mga post nila. Tingnan nyo po yung Blue Ribbon Committee. Diyan pa lang talaga sirang-sira na po siya. Kitang-kita po kasi ng taong bayan na nalilihis po. Nalilihis. Imbis pa ganoon yung investigasyon, nung si Marcolita pa yung Blue Ribbon Committee chairman o pinakamataas, lumihis yung investigasyon. Lumihis po. Wala nga silang nakikitang pinapatawag dyan na congressman Wala. Bukod na lang kay Tiangco. Si Tiangco kasi kusa na yung pumunta dyan Pero hindi sila nagpapatawag ng congressman na napapangalanan ng mga diskaya. At saka yung Marin, yung ex-Marin na nagbunyag, nakasabwat si Pangulong Bongbong Marcos, kasabwat si Martin Romualdez, at sinabi na rin yan ni Saldico mismo, na mga kasamahan o kakampi nila dati o kalyado nila dati na kasabwat si Martin Romualdez at saka si President Bongbong Marcos. Sila yung malalaking nakukuha. Yan ang siniwalat ni Saldico. Tapos, hindi naniniwala sila ni Tito Sin dyan kay Saldico. Hindi sila naniniwala. Kaya hindi nga nila mapapatawag si Martin Romualdez. Kahit ngayon paano nila maipapatawag? Wala nang hearing sa Blue Ribbon Committee. Mukhang unti-unti na pong tumahimik. Tumahimik na po at yung sinasabi nilang may makukulong ngayong December o magpapasko sa kulungan, nasaan? At kung may mga maparusahan man yan, malamang yung nasa baba. Nasa baba lang po. Hindi yung mga sinasabing nanghihingi ng porsyento dyan sa project na yan. Wala. Yung mga kontraktor lang, yung DPWH official lang, mga engineers. Pero yung mga nababanggit doon ng mga diskaya at ni Saldico, wala po, hindi sila iniimbestigahan. Kaya di ka basta-basta mag-witness diyan dahil ikaw pa ang pagbibintangan, ikaw pa ang gigipitin kagaya ng ex-marine na si kalimutan kong pangalan niya. Wala na, hindi na nagpakita, hindi po natin alam kung bakit. Kaya sinasabi ni Windra dito, tama po, mamumblima si Tito Sin sa babae, pero ang pinakamalaking mamumblima niya, mawala yung karir niya. Diyan po talaga sa mga ginagawa nila o bilang pag-upo niya bilang senador. Sira na po siya sa taong bayan. Wala na pong maniniwala sa kanila. Parang si Auntie Claire na riyan at sa kasipsin Bongbong Marcos. Wala na pong naniniwala. Maniniwala po ilan na lang pero majority po hindi na po naniniwala. Tumatawa na lang po talaga kapag sila nagsalita. Puro na lang drawing. Puro na lang yabang. Puro yabang po. Puro drawing. Puro guni-guni na lang. Puro guni-guni na lang mga sinasabi. Hanggang salita lang, hanggang salita. Wala sa gawa. Yan si Tito Sin. Parehas lang yan. Sunod-sunuran. Sira talaga po yung karir ni Tito Sin. Hindi lang po dyan sa chismis na yan. Dahil sigurado naman nagagalit yan sa chismis na yan. Bakit binubuhay yung mga nakaraan.
Kasi may nagsasalita nga dati niyang kasamahan at kaibigan at mismo siya o nagsabi na alam niya lahat. Alam niya lahat dahil siya yung inuutusan ni Tito Sin daw. Hindi natin bangitin yung pangalan. Pero tayo ayot na dyan sa issue na yan dahil ano na yan siya. Showbiz na yan siya. Dito sa politika dahil issue din to. Dahil karir ang masisira niya, talagang masisira yan. Karmahin po talaga sila. Karmahin po talaga sila. Kasama na yung mga kasamahan nila na nag-iimbestiga dyan na hindi pinupunto o pinupuntirya yung talagang malalaking isda. Gurami lang ang nahabol. DPWH engineers. So ganun po ang mangyayari sa karir niya. Kaso lang, ano siya ngayon, 6 years, wala pa, di pa siya kasali sa 2028. Kung mahaba pa po yung serbisyo niya. Pero yung katungkulan niya na bilang Senate President, manganganib po yan. Manganganib po na mapalitan po siya ulit. Manganganib po talaga yan. At nakikita ko rin dun po, mapapalitan po yan siya. Hindi man po ngayon, pero darating po yan. Mapapalitan po siya. Baka hindi yan siya aabot ng 2 taon yan sa pwesto na yan. Mapapalitan po siya ulit. So kayo pong nanonood dito, magkomento po kayo kung ano pong masasabi nyo tungkol dyan sa card o tarot card ni Tito Sin. Para sa akin, yung disaster na darating sa kanya, hindi po dyan sa babae na yan, kundi dyan sa politika. Dyan sa mga ginagawa nila sa trabaho po talaga nila. Yung babae kasi, mabilis na lang yan tatahimik yung chismis na yan eh. Mabilis lang yung mawawala. Nawawala ngayon sa issue ng politika, natatabunan. Yan pa kaya, pero yung binabasa ni Winda Fortune, totoo po yung mga nangyayari yun na magkakaroon po siya ng malaking problema o karir sa kanyang politika. So ganoon lang po, maraming salamat po sa panonood nyo at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pag-subscribe na lang po dito sa channel ko at paki-like na lang po ng video. Napakalaking bagay na po ang yung like nyo para kumalat itong video natin.